What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan nyo sa isang makabuluhang content. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. So yun guys, naisipan kong gumawa ng video bago ako umalis. So nakita nyo naman sa title kung ano yung gagawin ko, okay? So etong video na to ay preparasyon ko para sa bakasyon na gagawin namin ng family ko, okay? So yun na nga, aalis kasi kami ng family ko, magbabakasyon kami. So wala ako dito sa bahay ng 6 na araw. Nakagawa na ako ng ganitong klaseng video before, pero ibang approach yung gagawin natin ngayon dahil ibang sitwasyon ito. Dati, may monster tank akong malaki na sobrang taas ng bioload. Tapos ngayon, marami akong aquarium. So, ibang approach, iba ang naisip kong gagawing preparasyon para dito. Kaya naisipan kong gawan ng bagong video. Okay? So, bago ko ituloy guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at napadaan lang, subscribe kayo. Okay? So, game, tara! Napapansin nyo sa likod ko, nag-water change ako ngayon dito sa aquarium ni Chi. Around 60% yung nabawas ko dyan kanina. Tapos dito naman, sa tank ni Jamir, ayan, nagbabawas pa lang ako ngayon. Pero ang target ko dito is around 50% din. Bukas ang alis namin, ang ginawa ko is nagpakain ako kahapon. Tapos nag-water change ako ngayon ng 50 to 60%. Dito pa lang to. Tapos, ang gagawin ko bukas, bago ako umalis, magpapakain ako. Bakit ako magpapakain? So, eto nga, yung ibang approach na gagawin ko compared dun sa last video na ginawa ko. Nung sa last video na ginawa ko, nung umalis kami at nagpunta kami ng Iloilo, hindi ako nagpakain. Okay? So, ngayon, ang sitwasyon ko ngayon, magpapakain ako. Kasi mas matagal yung araw na wala ako. Actually, hindi naman sila mamamatay sa gutom. Mas safe pa nga kung di kayo magpapakain pag aalis kayo. Pero sa sitwasyon ko, mas napili kong magpakain bukas bago kami umalis. Okay? So, magpapakain ako bukas yung tamang pakain lang, hindi sobrang dami. Nagtataka siguro kayo bakit ko naisip magpakain. Nabanggit ko kanina, yung aquarium ko dati sobrang taas ng bioload. So, hindi ako tiwala doon sa setup na yon kung magkakaroon ng problema sa kuryente kinabukasan or sa mga susunod na araw. Dito, sa setup kong to, konti lang sila. Si Chi, dito sa 180 gallons o 190 gallons ko, Chi, tsaka 2 Stingray. Kahit kumain yan ngayon, magka-problema man buwas, hindi yan magkaka-ammonia spike agad-agad. Kasi kaya ng filtration system ko to. Dito rin sa baba, eto medyo nag-aalangan ako kasi meron tayo ditong Super Red Arowana, si Jamir, around 18 inches na yata yan. Tapos, yung IT natin is 16 inches. Tapos, ito naman sigla is around 14 to 15 inches. So, medyo loaded to. Okay? Pero ganun din yung gagawin ko. Mas konti lang yung pagpapakain na gagawin ko dito sa aquarium na to kasi mas maliit siya. So, ayun, ulitin natin guys. Kahapon nagpakain ako. Ngayon, mag-water change ako ng mataas na volume, 50 to 60%. Tapos bukas yung araw na alis namin, magbibigay pa ako ulit ng pagkain. So ayun guys, ayun nga, tapos na tayo. Na-explain ko na sa inyo yung sa pag-water change, sa pagpapakain. So ang next na gagawin ko is i-check lahat ng mga pipings ng trickle filter, ng filtration ko, okay? Ito yung mga gusto nating maiwasan kapag wala tayo sa bahay. Yung matanggal yung pipings ng trickle filter nyo. Dahil pag nangyari yun, sigurado madedrain ang tubig ng aquarium nyo. So, pakita ko sa inyo. Okay, dito tayo ngayon sa aquarium ni Chi. Mapapansin nyo, naka-trickle filter tayo dyan, guys. Ayan. So, naka-rubber coupling ako dito sa baba. Tapos, papunta yan dito sa taas. Ang i-check nyo lang naman dyan, guys, is
Yung fitting, yan oh, kailangan secured, kailangan fit na fit talaga tong mga to. Sisiguraduhin yung hindi sila matatanggal. Hanggat maaari nga, isil nyo na yan eh. Tapos, ang mga kailangan nyo ring i-check, yung talsik. Yung talsik ng mga trickle filter nyo. Kung meron bang tumatalsik sa labas, kailangan nyo i-check yan. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi kung matagal kayong mawawala at may talsik sa labas ng aquarium nyo, maaring madrain din to. Maaring madrain din yung aquarium natin na yan, okay? So, yun yung mga iiwasan natin. Piping, siguraduhin nating mahigpit yung pagkakakabit dyan at saka dito sa may submersible pump natin, siguraduhin natin na maayos ang fitting yan. Yun, check nyo lang maigi. Ayos. Ang next naman natin na i-check is yung AC/DC pump natin, guys. Siguraduhin nyo lang na nakakabit yung power cord natin, yung main source, at nag-charge siya. Siguraduhin din natin na umaandar yan, okay? So double check natin. Yan, umaandar siya ha. Dito, tatanggalin natin to. Iyon. So, umaandar pa rin. Pakita natin uli. Ayan, umaandar pa rin siya. So, ibig sabihin niya, nagcha-charge siya. Working siya. If ever na mawalan ng kuryente, working to. So, itong AC/DC pump natin na to, guys, na-check ko na to kung ilang oras ang tinatagal na ito. Karamihan sa mga AC/DC ko dito, halos bago lahat. Tapos, yung iba, medyo matagal na, pero na-test ko yan. Bago dumating tong araw na ito, itinest ko muna sila kung ilang oras yung kayang itagal nila. Usually, tumatagal sila ng 20 hours, less than 20 hours, pero matagal na yon. Kaya mas maganda kung bago kayo umalis ng matagal, siguraduhin yung bago or working ng matagal ang AC/DC pump nyo. Kung medyo matagal na ang AC/DC pump nyo naman, I suggest na gamitin nyo itong controller na to. Kung Jebo yan, babaan mo lang yung buga, yan o. Bababaan lang natin yung buga para mas tumagal yung charge ng battery natin. Okay? If ever na mawalan ng kuryente, tapos matagal. So ayun, yun yung purpose ng AC/DC pump natin, guys. Yung hindi ka kakaba-kaba kapag nawalan ng kuryente dahil umaandar pa rin yung aerator natin. Okay? So isa pa ang masasuggest ko is gumamit kayo ng sponge filter. Bakit ko nasabi? Sa mga previous vlog ko, nabanggit ko to. Sa sponge filter, hindi lang basta-basta aerator yan. Nakakatulong yan sa pag-filter ng aquarium natin. Okay? So ayun guys, napakita ko na sa inyo yung tank ni Chi, yung tank ni Jamir. Ito naman tank ni Austin. Ganun lang din ang gagawin ko. Ganun lang din. Mag-water change ako ngayon. Tapos i-check ko lang lahat ng fittings. Tapos i-check ko lang din ang AC/DC pump niya. Ayos? Ganun lang. Tapos next naman natin guys is yung mga paninda ko. Ito yung medyo may iba dun sa ginawa ko kay Chi. Okay guys, nandito naman tayo ngayon sa 6 na aquarium ko. 100 gallons po yan kada isa. So kung mapapansin nyo, wala na masyadong arwana dito. Wala na akong mga paninda. So may isang super red arwana na lang doon. Tapos itong 3 arwana na to is sold na rin yan. Iniintay lang matapos yung aquarium. So yan o, yung mga condition nila ngayon guys. Ayan. Bago ko sila iwan. Kumain kagabi ang mga yan, sobrang tatakaw. Ayan. Okay, yan. So, 3 na lang sila. So, sa preparation dito, ganun lang din. Check ko yung AC/DC, check ko yung pipings. Yan. Yung talsek, ito. Kaya ako merong ganito. Yan. DIY lang kasi yung rain bar na ginawa ko, guys. Yan. So, nung wala kasi to, nung wala ito, tumatalsik sa labas yung, tumatalsik pa palabas yung tubig. Kaya nilagyan ko niyan para maiwasan yung talsik sa labas. Okay? So, yon, check lang natin yung mga yan, yung piping. So, ayan, matibay yan, yung piping na yan kasi nagawa ko yan. Tapos yung AC/DC pump, yon, working naman. Working din. So, yun lang yung i-check natin. Yan, yung mga AC/DC pump, kung nakasaksak lahat. Yan, 3 AC/DC pump yan para sa 6 na aquarium. Okay, next guys, eto naman, kung mapapansin nyo dito sa baba, walang ilaw, nakapatay. Tapos nakapatay din yung mga UV. Tapos sobrang labo. Bakit? Naglagay ako dito ng chlorine. So nag-post ako sa FB ko nung isang araw na nagwa-water change ako tapos naglagay ako ng chlorine. So ayan, chlorine yan. Ayan, chlorine. Chlorine. 'Di ba? Tapos umaandar yung filtration. Chlorine, chlorine, chlorine. Ayan, So in-overdose ko yan ng chlorine. So nagtataka siguro kayo guys, bakit chlorine instead of anti-chlorine ang nilagay ko? Okay, so ito explain ko. Ang chlorine ay nakakatulong para mag-disinfect, di ba?
Sa mga swimming pool nga, naglalagay sila ng matapang na chlorine kasi hindi nila pinapalitan basta-basta yung tubig ng swimming pool. So, once na naglagay sila, nadi-disinfect yung tubig. So, yun yung ginawa ko. Bakit ko ginawa? Bakit ko siya in-apply sa aquarium ko? Okay, so pansin nyo nga, inubos ko na yung mga paninda ko. Wala na. Nagpe-prepare ako if ever na magkaroon ako ng bagong shipment ng Super Red Arowana or ibang Arowana, gusto ko nalinis na lahat, na-disinfect na lahat ng aquarium na to. Itong mga nasa baba. Hindi ko siya pwedeng gawin lahat ngayon kasi nga meron pa akong mga natirang Arowana dito sa taas. So ginawa ko, dinidisinfect ko tong mga to, tapos umaandar yung filtration para daanan din nung tubig na may chlorine yung mga filter media ko. Bakit ko ginawa yun? Yun, nasabi ko kanina na para ma-disinfect sila, if ever na magkaroon ako ng bagong batch, walang sakit na makukuha yung mga bagong batch natin ng Arowana dito sa mga aquarium na to. So, yun. So, yun yung ginawa kong preparation bago ako umalis. Pagkabalik ko naman, ang gagawin ko is lilinisin ko lahat yan. Magja-general cleaning ako, pupunasan ko yung buong loob, mga singit-singit, kailangan linisin, submersible pump, sponge filter, filter media, lahat yan kailangan kong linisin bago ako mag-cycle uli. Ayos? So yun guys, nakalimutan ko, isingit ko lang. Mas maganda rin siguro kung meron kayong maiiwang CCTV na nakatutok sa mga alaga nyo. Sa ganitong way, mas mamamonitor natin yung mga alaga natin. Makikita natin kung anong status nila. If ever man na magkaroon ng aberya, pwede natin kontakin yung mga kakilala natin, kaibigan natin, napuntahan yung mga aquarium natin para sa luluhan. Okay? So dito sa garahe namin, merong tatlong CCTV. So ito, isa, dalawa. Ayan, nakatutok yan kay Chi tsaka kay Jamir. Tapos tatlo. Ayun, yung tatlo. Ito naman nakatutok dito sa aquarium. Etong si Austin, nakikita rin yan doon tsaka dito. Okay? So, dito naman sa labas, syempre naglagay din ako. Naglagay na rin ako ng CCTV para makita yung mga papasok dito sa area na to. Tapos, ayan, dagdag na rin siguro. Kung may mga sasakyan kayo, magpainit na kayo ngayon. Painitin nyo na yung makina. Okay? Dahil matagal nyo hindi magagamit yan. Mas maganda na rin yung napainit nyo siya bago kayo umalis. Ayos! So ayun guys, na-share ko na sa inyo kung anong preparation ang gagawin ko. If ever na kayo ay magbabakasyon, pwede nyo maging reference tong video na to. Baka makatulong sa inyo para ma-enjoy nyo yung bakasyon nyo at hindi kayo kakaba-kaba. Pwede nyo sundin yung mga ibang mga sinabi ko dito. Pero hindi lahat ng sinabi ko is applicable sa lahat ng keeper. Again, kaya nga ako uli gumawa ng bagong video kasi nga pwede akong magpakain ngayon bago umalis compared dun sa last setup ko na super loaded ng monster fish yung main tank ko. Ayun, maraming salamat sa lahat ng nanood. Kung napadaan ka lang dito sa video ko at nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, pwede ka mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay? Maraming salamat. Bye-bye tayo. Bye-bye.